Kumakalat ngayon sa internet ng Epstein Files na kung saan hindi alam ng nakararami may ganitong kalakaran sa US na hindi mo mai-imagine na nag-e-exist. Sa isa sa mga leaked videos, nabanggit pa na isa ang Pilipinas sa mga bansa na pinagkukuhanan ng mga bata. There's a small villa there. You could practically build if you wanted. There's building space. Yeah, there's. Do the islands come with the children, or are the children imported after? This island does have a small school. There are children. Okay, so I don't know if that's a stipulation. Yeah, if they're What countries are near to abduct them from? Cambodia, Thailand, Laos, Vietnam, Philippines? The Philippines. Of course. The Filipinos, if they're not being a nurse, they're being your crew. Okay, so True. yeah, so Yeah. What age ranges? below 10, I don't really. Welcome sa Papi Lipi, where we talk about different personalities, events, and important topics that are worth tackling. Pwede po ba ako mag-request na i-like ang video na to para malaman ko na gusto nyo ang ganitong klase mga contents? Ang inyong suporta ay malaking bagay sa amin bilang content creators at nakakatulong para maipagpatuloy namin ang paggawa ng mas malalim at maayos na mga videos tungkol sa mga importanteng topic. Bakit biglang lumabas at na-virus sa social media? May mga whistleblowers at journalists na nag-share ng peeling documents. Ilang court documents ang na-unseal sa loob ng legal proceedings. At dahil sa social media, forums at alternative news channels, mabilis itong kumalat at na-highlight ang kontrobersyal na mga pangalan at detalye. Ang tunay na Epstein Files ay napakalaki. Ini-estimate ng ilang sources na millions of pages. Pero ang lumabas lang online ay maliit na fraction ng kabuuan, kaya marami ang nananatiling misteryo. Ano ang mga makikita sa lumabas na files? Court documents, motions, depositions, testimonies ng biktima at witnesses, flight logs, biyahe ni Epstein kasama ang mga prominent figures, financial records, bank statements, property ownership, investment trails, emails at messages, komunikasyon sa kanyang social circle at mga associates, photos at videos, pila ng images mula sa parties at private gatherings. Ang dami nito ay napakalaki, hundreds of pages, dozens of videos at libu-libong emails. Kaya kahit ilang bahagi lang ang na-share, nagbigay na ito ng shocking glimpse sa lawak ng kanyang network at impluensya at kung paano siya nakagalaw ng dekada ng halos walang katulad na scrutiny. Pinapakita nito ang mga aligasyon ng sexual exploitation at human trafficking at ang mga patterns ng elite gatherings at connections na hindi pangkaraniwan sa ordinaryong lipunan. Ngayon, tanong natin, ano ang sikreto sa likod ng yaman, kapangyarihan at mga koneksyon ni Jeffrey Epstein at paano ito naipakita sa mga lumabas na files? Disclaimer: ang Epstein Files ay batay sa court records, testimonies at official documents. Wala pang pinal na hatol na nagpapatunay sa lahat ng detalye sa online leaks. Ang viral videos at social media claims ay hindi lahat verified. Sino ba si Jeffrey Epstein? Si Jeffrey Epstein ay isa sa mga pinakamisteryosong tao sa modern history. Isang figure na lumitaw sa intersections ng yaman, kapangyarihan at kontrobersya. Nagmula siya sa isang ordinaryong pamilya sa Brooklyn, New York. Nagsimula bilang math teacher sa prestigious schools, ngulit mabilis siyang nakapasok sa finance at high-level investments. Ang kanyang network ay lumawak, kasama ang politicians, billionaires, celebrities at royal families. Ang kanyang yaman ay nagbibigay sa kanya ng access at impluensya na hindi available sa karamihan. Private island sa Caribbean, multiple mansions sa New York, Florida at Paris. Private jets na ginagamit sa biyahe kasama ang prominent figures. Maraming tanong ang nananatili tungkol sa kung paano siya naging bilyonaryo dahil wala siyang malinaw na pinagmulan ng yaman. May mga conspiracy theories na nagsasuggest ng iba pang shadowy sources, ngunit walang legal o verified documentation na nagpapatunay sa mga ito.
Kahit ano pa man ang pinagmulan, ang resulta ay napakalaking yaman at network na nagbigay sa kanya ng impluwensya at access sa elite circles na halos walang ibang nakakaabot. Disclaimer: ang mga pinagmumulan ng yaman ni Jeffrey Epstein ay partly speculative. Wala pang pinal o verified legal proof sa public na nagtutukoy ng eksaktong paraan ng kanyang pagkayaman. Matapos pag-usapan ang yaman at network ni Jeffrey Epstein, dumating tayo sa isa sa pinaka-controversial na bahagi ng kanyang buhay, ang kanyang pagkamatay at ari-arian. Si Epstein ay hindi pa nakakaabot ng 1 taon sa federal jail bago siya namatay. Maraming factors ang nagbigay ng questionable circumstances. CCTV sa jail reportedly sira o hindi nagre-record ng maayos. 2 guards na naka-assign sa kanyang floor reportedly natutulog o hindi nakabantay. Dahil dito, lumabas ang maraming speculation sa social media at alternative news. May nagsasabing pinatay siya upang protektahan ng ibang influential figures. May iba na nagmumukha na pinalaya siya at pinalabas lang na patay. Ang official ruling ay suicide ayon sa authorities at lahat ng ibang theories ay nananatiling aligasyon at opinyon lamang. Sa kabila ng controversy sa kanyang kamatayan, iniwan ni Epstein ang napakalaking network ng yaman at ari-arian. Private Island Little St. James, mas kilala bilang Epstein Island, na pinagmumulan ng testimonies at alleged gatherings. Island sold in 2023 for $60 million, 3.36 billion pesos. Bahagi ng proceeds na pupunta sa support ng mga biktima. Mansions sa New York, Florida at Paris, luxury estates na nagbibigay ng privacy at access sa elite networks. Private jets ginagamit sa biyahe kasama ang prominent figures at nagbigay ng mobility para sa international connections. Ang kanyang ari-arian ay simbolo ng impluwensya at network at isa sa mga dahilan kung bakit patuloy na pinag-uusapan ang kanyang buhay at pagkamatay. Sa Little St. James Island, isa sa pinakakilalang features ay ang dome-shaped structure na lumalabas sa testimonies, leaked photos at videos mula sa online sources. Alleged symbolism. Online theorists at conspiracy discussions ay iniuugnay ang disenyo ng dome sa ancient Baal imagery. Sa mga claims, may maliliit na statues sa paligid ng isla at sa loob ng ilang structures na sinasabing kahawig ng Baal, isang deity mula sa ancient Canaanite mythology. Sino si Baal? Si Baal ay kilala sa kasaysayan bilang god of storms, fertility, and agriculture sa ancient Middle East. Sa ilang interpretations, ang mga rituals para kay Baal ay may offerings at ceremonies na may kinalaman sa power, devotion, and dominance. Alleged connection sa Epstein Island. Ang dome shape, positioning ng structures, at ilang statues ay inire-relate online sa ritualistic symbolism na iniuugnay sa Baal. Ang mga online analysts ay nagsasabing ang layout ng isla at architectural features ay maaaring may hidden meanings or symbolism na nauugnay sa control, influence, at ritualistic interpretation. Historical accounts ng Baal worship ay nagsasangkot ng ceremonies para sa fertility at crops, at sa ilang kaso, extreme rituals na binanggit sa myths and texts. Sa modern allegations, theorists sinasabing ang isolation at layout ng Epstein's Island ay ginamit para sa gatherings at secretive elite activities. Ang mahalagang tandaan, wala pang official evidence na nagpapatunay na may satanic rituals o anumang Baal worship sa isla. Ang lahat ng claims ay interpretations ng leaked documents at testimonies na viral online. Isa sa pinaka-alarming revelations mula sa Epstein files ay ang paggamit niya ng coded language para sa kanyang alleged illicit activities. Hotdog, boy. Pizza, girl. Cheese, little girl. Pasta, little boy. Ice cream, male Walnut, person of color. Map. Sauce. Ang mga codes na ito ay reportedly ginagamit sa emails, flight logs at internal communications
para makipag-coordinate ng hindi madaling ma-detect. Ang privacy ng isla ay allegedly nagbigay daan para sa mga secretive gatherings. Ang dome-shaped structure, villas at layout ng island ay allegedly nag-facilitate ng secrecy at control na iniuugnay online sa coded activities, elite guests and alleged events. Partial flight logs reportedly nagpakita ng mga high-profile guests na dumadalaw sa isla kasama si Epstein. Online theorists connect these visits sa gatherings and alleged illicit activities, pero karamihan ay hindi verified. Ang lahat ng codes at alleged activities ay interpretations ng leaked documents at testimonies. Wala pang official confirmation sa lahat ng detalye at maraming documents na hindi nire-release sa publiko. Ayon sa mga kumakalat na impormasyon online, si Gabriela Rico Jimenez ay isang Mexican model bago siya naging viral bilang whistleblower. ¡Comieron humanos! ¡Asquerosidad! ¡Comieron humanos! Yo no estaba enterada de nada. Que había, o sea, los asesinatos sí, pero que habían comido humanos. ¡Humanos! ¡Fuera la carne humana! Gabriela Rico Jimenez reportedly nagbigay ng testimonies tungkol sa human consumption at exploitation na kumalat online sa videos at statements. Ayon sa viral reports, matapos niyang magpahayag ng mga detalye, siya ay biglang nawala, nagpapataas ng speculation at mystery online. He comes to our school. Oh, does he? And what does he do at the school? He does to us. He babies there. Right. We eat babies. We drink their Okay. because this is how we do it. So like on Wednesdays is the most special, busiest day, special day. Right. Okay. We'll take it little bit by little bit. So, you say your dad comes to your school every day. Yes. What does that mean? He comes to your school every day. That means he comes like whenever we have school on Saturdays. He comes and sees us there. Whereabouts does he come and see you? My school, Christchurch Primary School. Yeah, okay. Yes, that's the area we live next to Christchurch Primary School Yeah. because we live in and then after he comes to our school. Okay. So who drops you off at school in the morning? My mum. So you get dropped off at school. Yes. When you get dropped off at school, what do you do Yes. then? So then they check if the coast is clear, if my mum's not there or anything around the area. So they go, Mr. Morris, the caretaker, Yeah. he goes around the school areas and checks if my mum is there or anything, like if the coast is clear. Right. And after they call my dad and say that everything's alright, my mum is not there, it's air clear. How do you know that? Because they got the number of my dad. And how do you know that? Because I heard them talking to my dad. That was exactly my own dad's voice. So Exactly. where were you when you heard this caretaker speaking to you? Staff room. Why were you in the staff room? Because that's where they do to me. That. So you've got to school. When Yes. you've got to school, how did you get to school? So we just go and buy a car there. So you go back. Sa dami ng lumalabas na files, videos, testimonies at leaked documents, malinaw na hindi ito simpleng chismis lang sa internet. Epstein files, elite connections, coded language, mysterious deaths, whistleblowers at viral testimonies, lahat ito ay piraso ng mas malaking kwento na hanggang ngayon ay hindi pa buo ang larawan. Hindi natin sinasabing totoo ang lahat ng ito, pero hindi rin natin pwedeng basta baliwalain ang pattern ng kapangyarihan, secrecy at impluensya na paulit-ulit na lumilitaw. Kung ang mga ganitong impormasyon ay patuloy na lumalabas pero hindi lubusang na ipapaliwanag, ang tanong ngayon ay hindi na lang kung totoo ba ang lahat, kundi kung may ganitong kalakaran talaga
Sino ang may kakayahang itago ito at hanggang kailan? Ikaw, ano sa tingin mo?